Okay, so special episode tayo. This is a special episode 1768, 69, and 1770. Tanungin natin ito. Taro din ito, pero taro siya ng mga animals. No? Ito yung may mga animals na kakibat or kasama ng mga espiritu. Kukuha din ako dito ng 3. Tapos tignan natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na dapat nating tutukan sa buhay natin para maintindihan natin kung bakit tayo minamalas, bakit tayo kinakarma, bakit tayo, tawag nito, yung para bang binibigwasan tayo ng panahon. Bakit ba? Or bakit at sa anong dahilan? So, first card, dito tayo kumuha sa ibaba. Ay! Kulam. Diyos ko. That's it. The second card, stability. And the third card, ay nako, passion. Okay. So kasi ito, no, yung una kasi is kulam. So nakulam ka dahil sa masyado kang pakialamera o sisera, no? Lahat na. So wala namang kaduda-duda. Tapos pangalawa, kulang ka sa stability, kulang ka sa focus. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mong buhay, bakit ka pa nakikialam sa iba, di ba? So, tapos ito, yung iba kasi, masyadong ginagamit yung charm at yung passion nila para, kasi alam nyo merong iba, ginagamit yung charm at saka yung passion para makapagnakaw. Not just by love, but intentionally, ginagamit nila yung kagwapuhan nila, kagandahan nila, no? Para makuha yung weakness ng isang tao. At dito, yung weakness na yun is, yung iba kasi, kaya nilang mapagnakawan yung tao, kaya nilang mauto ang tao, kaya nilang mahuthutan ng pera ang tao, bilugin ang ulo nito. Ganun yun. So, yun isa naman, nawawala sa focus dahil naniniwala siya na mahal siya nito, gusto siya nito, 'di ba? Yung iba naman, para makuha yung gusto nila, kinukulam. Ganun ka yung buhay ngayon, ganun ka worst. Pero kahit sabihin natin na hindi maganda, pero yun yung katotohanan. Alam niyo, base talaga sa sa nagagawa ko mga rituals. May mga panahon kasi na yung mga tao, hindi nila tanggap na talo sila. Hindi nila tanggap. Pero may mga tao din naman kasi na totoo eh. Yung bang, bakit sila tinanggalan ng karapatan, bakit sila iniwanan, sila naman yung totoo. Sila naman yung walang kasalanan. May hindi natin kasi kayang i-blame lahat kasi iba-ibang sitwasyon, iba-iba yung dahilan, iba-iba rin yung kinahinatnan at naging resulta. So ngayon sa buhay na ito at ngayon sa barahang ito, no? Yung nakaka-resonate lang, yung pwedeng mag-react. Yung iba naman, pwede din naman makipagsimpatya dyan eh. Kasi, sa totoong buhay naman, kaya tayo minsan nawawala ng pera, minsan nawawalan na tayo ng gana magtrabaho dahil wala na tayo sa focus. Kasi nandoon tayo sa kasagsagan na kapag bago tayo sa isang kumpanya, di ba maganda yung sahod natin? Pag maganda yung sahod natin, tapos ang dami nating gustong bilhin, hindi kaya ng sahod, mangungutang ka. Kapag hindi pa kaya sa mangungutang, kukuha ka ng credit card. Pagkatapos ng credit card, kapag hindi pa kinaya, isasangla mo ATM mo. Hanggang sa maupos ka sa lahat-lahat na pagkakataon. Kasi yung iba, uutang pa yan sa mga remittances nila. Halimbawa, yung mga loans sa pag-ibig, GSIS, loans sa kung ano-ano. So yun, dun nalulubog ang isang tao. Dun nang gagaling yung sitwasyon na maliban sa loan mo sa mga ATM, sa mga kung saan-saan pa, nang hihiram ka pa ng personal na pera sa mga katrabaho mo, kaklase mo, no? At saka yung mga kaibigan mo. Yung iba naman, nang hihiram ng gamit, tapos maglalakwat siya, sasabihin sa kanila, tapos yung kapag nasira, wala nang magawa, isusoli mo, sira na, ikawawa yung totoong may-ari, di ba? So, sana, kapag nasa punto ka na ganyan,
Huwag mong piliting maging social climber kung hindi mo rin kaya. Tapos, kasi yung iba, sa totoo, kaya kayo napapahamak, kaya kayo nababarang sa sobrang taas ng ambisyon sa buhay. Tapos, hindi nyo alam na imbes, yung plano ninyo is makakuha or makabingwit ng isang mayamang tao, no, mayamang babae or mayamang lalaki para maging sandalan ninyo sa lahat-lahat ng expenses. Pero ang hindi ninyo alam, nanunood yung mga espiritu. Nakikita ng espiritu kung ano yung ginagawa ninyo. At yung mga ginagawa ninyo, isinusumbong niya yan doon sa kay universe at kay God. Kapag yan nasumbong at nakunan kayo ng screenshot, o totoo naman yun, kapag nakunan kayo ng screenshot, ay di i-report kayo doon. O yun, napatunayan niya, no, na ganyan kayo, napatunayan niya na hindi kayo totoo doon sa tao, pinagkakakitaan nyo lang yung tao, pinipirahan nyo lang yung tao, di, siya siyempre sasabihin na ng Diyos na talagang kakarmahin ka kasi wala kang ginawang kabutihan eh. Binigyan ka ng blessings, inaabuso mo. Binigyan ka ng tao magmamahal sa iyo, di ka lang mamahalin kundi ibibigay pa lahat sa iyo. Ipagpapalit pa, may ibang tao, alam nyo, may ibang tao na kahit yung pag-a-abroad isusugal para lang sa iyo. Saan ka nakakakita ng ganon? Na alam naman nila na kapag nag-abroad sila, dollars yung kikitain nila, di ba? Lalong-lalo na kung masipag yung tao. Pero hindi mo ba nadama kung gaano ka kaimportante, gaano ka kahalaga, gaano ka kamahal, na lahat-lahat ibinigay sa'yo, lahat-lahat ginawa para sa'yo, pati yung pag-a-abroad inatras para sa'yo. Pero sa dulo, iniwanan mo pa rin, sinaktan mo, pinaiyak mo, at tinalikuran mo na parang wala lang nangyari. Parang wala ka lang pakialam, di ba? So, hindi mo masisisi yung iba na ipapabarang ka, ipapakulam ka. No? May mga ganong option. Kaya kung nandito ka sa puntong ganito at napanood mo yung daily video, nasa daily video yung Keeper of Secrets at saka yung Mastery of Life. So, the only key to the happiness or the only key for your own happiness is for yourself to be free from toxicity and to admit the reality. Kasi hanggat hindi mo kayang aminin ang katotohanan sa sarili mo at sa ibang tao, hindi ka magiging masaya. Lagi kang nakakulong sa sarili mong anino, sa sarili mong takot, sa sarili mong kaba, at sa sarili mong sikreto. Yun eh. Kasi yung iba, mahilig magtago ng sikreto na hindi na nila alam. So ngayon, ganito na yon. So, gamitin mo yung charm mo at saka yung passion mo sa kabutihan. Mag-focus ka sa sarili mong buhay para maiwasan mo na ikulam ka ng ibang tao. Kaya ka nakukulam, kaya kami namalas. Dahil na rin minsan, masyado tayong mabunganga, masyado tayong madaldal, masyado tayong mayabang, ma-pride, ma-ego. Yung hindi pa natin na kontrolado, konting, ang tawag nito, konting bili lang ng gamit sa kabila. Halimbawa, yung kabila, bibili ng maliit na TV or TV na medyo malaki kaysa luma. Ikaw, buong araw, naghahanap ka din, nag-iikot ka din kung saan ka manghihiram ng pera, pambili din ng TV. Pag wala talagang pambili, uutang sa Bombay ng TV. Ganon, di ba? Yung iba ganun kasi, yung ayaw magpatalo. So, nasa sa inyo na talaga yun. Mag-focus kayo sa kabutihan, huwag kayo mag-focus kung saan kayo mangutang. Baguhin nyo yung mga ganyan na strategy kasi yung utang, kapag binayaran ng isang utang, dadagdagan mo pa ng utang, hindi na bayad yun. Inililibing mo ng sarili mo sa katotohanan na wala na talaga, wala na, kumunoy na. O, di ba? So, ngayon, ito na yung reading. You have to stay focused and be stable enough for yourself and for your family if you do have a family. And use your charm and passion on your chosen career, on your chosen job, and then avoid toxicity in life.
Okay? Yun lang, wala nang iba pa.